Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga nakakagulat na pasabog at emosyonal na mga revelasyon sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa chapter na to may nagpapatuloy ang flashback ni Brook at Ganko sa kaharian ng Esperia na matatagpuan sa karagatan ng West Blue. At mula nga sa pagtatapos ng nakaraang chapter, ay mabilis na lumipas ang 7 taon. Kaya naman makikita natin ngayon na isa ng dalagita si Princess Shuri. Sinabi ng narrator ng kwento na nung sumapit nga raw ang ika-14 na kaarawan ni Princess Shuri, ay kagad na dumayo sa Esperia ang 5 mga prinsipe mula sa iba't ibang mga kaharian sa paglalayong hingi ng kamay ng prinsesa. Malalaman nga natin dito na kaya pala maraming prinsipe ang naghahangad na mapangasawa si Princess Shuri ay dahil kumalat sa ibang mga kaharian ng balita tungkol sa taglay niyang pambihirang kagandahan. Sa eksena ngang ito may makikita natin ang prinsesa na iniunat ang kanyang kanang kamay habang hawak-hawak ang kanyang espada. At dito ay malalaman natin na kaya palang gamit-gamit ngayon ni Princess Shuri ang kanyang sandata ay dahil hinahamon niya sa isang duelo ang 5 prinsipe na nanliligaw sa kanya. Dito nga may makikita natin ang isa sa mga prinsipe na bumagsak sa sahig dahil sa labis na pagkasindak. Habang sinasabi na sumusuko na raw siya sa laban. Kasunod naman yan may malalaman natin na bugbog sarado na pala ngayon ang ibang mga prinsipeng nanliligaw sa prinsesa dahil lahat sila ay tinalo na ni Princess Shuri sa duelo. Hindi pa nga nakontento ang prinsesa sa pagtalo sa kanila dahil sinigawan niya pa ang mga ito at sinabing napakahihina at wala man lang raw kalaban-laban ang mga ito sa kanya. Umiyak namang humingi ng paumanhin ng mga prinsipe na sinasabing mapatawad raw sana sila ng prinsesa. Sa halip naman na tanggapin ang paghingi ng tawad ng mga prinsipe ay muling sumigaw si Princess Shuri at sinabing hindi raw siya magkakagusto sa mahihinang mga lalaki at higit sa lahat ay wag na wag raw isipin ng kahit na sinong lalaki na manligaw sa kanya kung hindi ito marunong tumugtog ng musika. Nabigla naman ang mga prinsipe sa sinabing ito ni Princess Shuri dahil hindi nila lubos maisip kung ano naman kaya ang kinalaman ng musika sa pakikipaglaban at bakit kaya pareho itong gusto ng prinsesa. Sa sumunod na panel naman may nagbago na ang eksena at ngayon ay kasama na ni Princess Shuri si Brook. Sa puntong to ng kwento may 27 taong gulang na si Brook at nagsisilbi pa rin siya bilang commander ng mga kawal ng Esperia Kingdom. Kasama na rin nga sa tungkulin ni Brook ang pagsasanay kay Princess Shuri kung paano makipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng espada. Sa tagpong to'y makikita natin na masayang nagkakwentuhan sina Brook at Princess Shuri. At dito nga may sinabi ni Brook na narinig niya raw ang ginawa ni Princess Shuri na paglampaso sa 5 prinsipeng nanliligaw sa kanya. Kinumpirma naman ng prinsesa ang nakarating na balita kay Brook at pagkatapos ay tsaka naman niya ito tinanong at sinabing hindi raw ba gusto ni Brook ang malalakas na mga babae. Dagdag pa dito ni Princess Shuri ay hindi raw ba sang-ayon si Brook na malaki na ang kanyang inilakas mula nung unang beses na tinuruan siya nitong gumamit ng espada. Pahabol pa ng prinsesa ay hindi nga lang raw siya mas lumakas, kundi mas lalo rin daw siyang gumanda. Sumang-ayon naman si Brook sa mga naging pahayag na yan ni Princess Shuri. At pagkasang-ayon nga ni Brook, ay kagad rin namang nagpatuloy sa pagsasalita ang prinsesa na sinasabing higit raw sa lahat ay sigurado siyang mas lalaki pang kanyang dibdib. At sa sobrang laking araw ay lolobo na ito papalabas ng kanyang suot-suot na damit. Pagkasabi niya ni Princess Shuri ay mahigpit naman siyang sinaway at pinagalitan ni Brook na sinabing wag raw magsalita ang prinsesa ng ganong mga klase ng bagay dahil nakakawala raw ito ng kanyang dignidad.
Sumagot naman si Princess Shuri at sinabing bakit raw kailangang magsalita ni Brook kagaya ng pananalita ng kanyang ama na si King Leuven. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Brook na nilapitan ng dalawang magandang binibini at pagkatapos bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ng mga ito. Pagkaluhod nga ni Brook ay pinuri niya ang kagandahan ng dalawa at pagkatapos ay tinanong niyang mga ito kung maaari daw ba niyang masilayan ang suot-suot nila ngayong panty. Pagkasabi niya ni Brook ay kagad namang nagalit si Princess Shuri, kaya dali-dali niyang binato si Brook ng kanyang espada na makikita naman nating tumalbog lang sa ulo nito. Dito may naiinis na tinanong ng prinsesa kung sino raw kaya sa kanila ni Brook ang walang dignidad ngayon dahil sa pinaggagawa nitong kabalbalan. Pagkatapos naman ng makulit na eksenang yan ay makikita na natin ngayon sina Brook at Princess Shuri na masayang nagkakantahan sa hardin ng kastilyo ng Esperia Kingdom. Ang tema ng awiting ito ay tungkol sa parehong maliliit at malalaking hayop, katulad ng mga palaka at mga baka, at kung paano ang tinuturing na walang halaga at ang tinuturing na matataas na mga tao, katulad ng mga alipin at mga hari, ay pare-parehong mauuwi sa pagiging mga kalansay at buto sa oras na mawala na ng buhay ang mga ito sa dulo. Dito may masayang sinasabayan ni Princess Shuri si Brook sa pagkanta at ang masaya namang pagkanta na yan ng dalawa ay sinasabayan rin ng kanilang malakas na pagtatawanan. Sinabi pa nga dito ni Princess Shuri na ang lahat nga raw ng mga kanta ni Brook ay talaga namang gustong-gusto niya. Sumagot naman si Brook at sinabing ganun rin daw ang sinabi sa kanya ng ama ni Princess Shuri na si King Leuven. Napatanong naman si Princess Shuri kay Brook at sinabing mukhang malaki raw talaga ang pagmamahal at respeto ni Brook sa kanyang ama at pati na rin sa kanyang ina na si Queen Candle. Sumagot naman si Brook at sinabing syempre naman dahil utang niya raw kay King Leuven ang lahat ng ginhawa na tinatamasa niya ngayon. Dagdag pa ni Brook ay kung hindi niya nga raw nakilala si King Leuven sa kanyang buhay, ay malaki ang posibilidad na tangi ang kalansay at mga buto na lang niyang naiwan sa mundong to ngayon. Ang huling pahayag naman na yan ni Brook may kanyang binitawan sa pamamagitan ng pagkanta sa parehong awitin na kinakanta nila ni Princess Shuri kanina. At pagkatapos niyan ay tsaka naman nagsimula ang isang panibagong flashback kung saan ipapakita sa atin ni Oda ang naging buhay ni Brook nung siya'y isang musmos na bata pa lang. Sa panahong ito may 11 taong gulang pa lang ang edad ni Brook at dito'y makikita natin siyang nakadungaw sa gate ng isang prestihiyosong paaralan na nagtuturo ng musika sa mga batang estudyante. Kapansin-pansin na tuwang-tuwa si Brook sa eksenang to habang pinagmamasdan ng mga kapwa niya bata na nag-aaral tumugtog ng totoong instrumentong pangmusika. Habang patuloy naman sa panonood si Brook ay bigla-bigla na lang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw na nakatawag sa kanyang atensyon. Dito may malalaman natin na si Brook palang sinisigawan ng tinig na yon at nagmumula pala ito sa gwardya ng paaralan. Dito nga'y makikita natin ang nasabing gwardya na tinataboy si Brook gamit ang isang pamalo. At habang hinahabol ni si Brook ay sinabi niya na natatakot raw ang mga mag-aaral dahil sa dugyot na itsura at mabaho nitong amoy. Kaya naman wag na raw itong babalik at magpapakita pang muli sa kanilang paaralan. Nasabi pa nga ng ilan sa mga nakasaksing mamamayan na si Brook ay tinuturing nila bilang isang malaking kahihiyan para sa kaharian ng Esperia. Pagkatapos naman yan may makikita na natin si Brook sa lugar na nagsisilbi niyang tahanan sa panahong ito. Walang iba kundi ang tambakan ng basura ng Esperia Kingdom. Sa kabila naman nga ng nakakapanlumong sitwasyon na ito ni Brook, ay nagagawa pa rin niyang umawit ng masaya. Dito ay kinakanta ni Brook kung paano ang lahat ng dinadanas niyang hirap ngayon ay kanyang sinisisi sa hari ng Esperia sa panahong to. Kasama na rin nga sa awiting ito ni Brook ang kanyang pagtatanong kung paano raw kaya siya nabubuhay, gayong butot balat na lang ang natitira sa kanyang katawan at ang tangi niya raw kinakain
ay puro na lang palaka. Sa dulo naman ng pag-awit ni Brook ay muli niyang binanggit kung paanong kasalanan ng hari ang lahat ng kanyang nararanasang kahirapan. Kaya naman raw panahon na para magkaroon na ng bagong hari ang Esperia. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang mas batang bersyon ni King Leuven. Dahil sa panahong ito ay isa pa lang siyang prinsipe ng kaharian. Dito may malalaman natin na pinapanood pala ni Prince Leuven ang pagtugtog at pagkanta ni Brook. Kaya naman nasabi niya na parang ang pangit naman ata ng lyrics ng kinakanta ng bata. Dahil dyan may napatanong tuloy si Prince Leuven kung si Brook lang ba ang mag-isang sumulat ng kantang yon. At isa pa ano raw bang klase ng instrumento ang ginagamit nito ngayon. Sumagot naman si Brook at sinabing isa raw itong violin na kanyang binuo sa pamamagitan ng mga basura, katulad ng bubog na bote at maninipis na kable. Pagkasabi niya ni Brook ay tinanong naman niya si Prince Leuven at sinabing hindi ba't magandang tunog ng kanyang homemade na violin? Sumang-ayon naman kagad ang prinsipe at sinabing mukhang may pagkamalikain raw pala itong si Brook. Muli namang nagsalita si Brook at sinabing parang hindi raw ito ang unang beses na nakita niya si Prince Leuven sa tambakan ng basura ng Esperia Kingdom. At dahil nga dyan ay napaisip tuloy si Brook at napatanong kung maaari daw kaya na tagahanga si Prince Leuven ng kanyang mga sinasagawang munting konsyerto. Habang kinakausap naman ni Brook ang prinsipe ay tinatawag niya itong tatang. Kaya naman dahil dyan ay sinabi ni Prince Leuven na hindi pa naman raw siya ganun katanda. Dahil 21 anyos pa lang raw siya, kaya wag na raw sana siyang tawaging tatang ni Brook. Natatawa namang sumagot si Brook at sinabing matindi raw sigurong pinagdadaanan sa buhay ni Prince Leuven, kaya nagmukha na kagad itong lolo kahit na hindi pa siya ganun katanda. Napuna naman ni Prince Leuven ang kakaibang yohoho na tawa ni Brook, samantalang si Brook naman ay nagpatuloy lang sa pagtawa. Habang sinasabing kung hindi naman raw pala ganun katanda si Prince Leuven, ay Big Bro na lang ang itatawag niya sa kanya. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Brook na pinagdiwang ang pagsisimula ng pagkakaibigan nila ni Prince Leuven. At bilang kanilang munting selebrasyon, ay nagluto si Brook ng isang sabaw na gawa sa mga nahuli niyang tipaklong at palaka. Habang inihahain naman ni Brook ang pagkain ito ay pinagmamalaki niyang ikinwento sa prinsipe na ang sikreto raw na ingredient kaya masarap ang kanyang luto ay curry powder. Sinabi ni Brook na ninakaw niya raw ang curry powder na ito mula sa mga barko ng Marines na bumibisita sa Esperia Kingdom. Binida pa nga ni Brook ng magandang araw sa kanyang secret ingredient ay kaya nitong gawing lasang curry ang kahit anong bagay na kanyang niluluto. Pagkatapos namang ihain ni Brook ang kanyang nilutong pagkain ay makikita natin na bigla na lang tumagaktak ang pawis ni Prince Leuven. At habang tinititigan ng nilutong pagkain ni Brook, ay bigla na lang niyang naisip ang masasarap at magagarbong pagkain na inihahain sa kanya sa loob ng kastilyo ng Esperia. Sa sobrang elegante nga ng mga pagkain sa loob ng kastilyo, ay nagmula pang mga sangkap nito sa ibayong dagat. Kasabay naman ng pagbabalik tanaw ni Prince Leuven sa mga mamahaling pagkain na inihahain sa kanya sa kastilyo ay ang alaala ng pagpapakilala sa kanya ng mga magaganda at sopistikadang mga dalaga na nagkamit pa ng matataas na parangal sa kani-kanilang mga prestihiyosong akademya. Pagkatapos yan may napansin naman ni Brook na tila ba nagsisimula ng maluha si Prince Leuven. Kaya naman dahil dyan ay napatanong tuloy si Brook kung naiiyak raw ba si Prince Leuven dahil sa sarap ng kanyang inihandang pagkain. Mabilis namang sinang-ayunan ng prinsipe ang naging pahayag ni Brook. Subalit sa isip-isip niya ay hindi siya makapaniwala na meron palang bahagi ang Esperia na hindi kaaya-aya ang kalagayan. Katulad na lang nga ng tambakan ng basura na ito kung saan naninirahan si Brook. Dito may nagpasalamat si Prince Leuven kay Brook dahil sa inihanda nitong pagkain. At sa punto nga na sinubo na ng prinsipe ang niluto ni Brook, ay bigla na lang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha.
Dito fa may makikita natin na tila ba may biglang dumaloy na matinding kuryente sa buong katawan ni Prince Luven at halos isuka na nga niyang pagkain na kanyang sinubo. Napansin naman ni Brooke ang naging reaksyon ng katawan ni Prince Luven. Subalit sa halip nga na mag-alala, ay sinabi niya pa na mukhang nasarapan daw talaga ang kanyang bagong kaibigan sa kanyang niluto. At sa sobrang sarap nga raw ay tila ba hindi na nito napigilan ang pagninig ng kanyang buong katawan. Pagkatapos yan fa, may sinabi ni Brooke na kakantahan naman niya ngayon si Prince Luven. Bumunot naman ng pera ang prinsipe upang bayaran ng nilutong pagkain ni Brooke. Subalit kagad na tumanggi si Brooke at sinabing hindi raw ba binanggit na niya kanina na siya ang taya ngayon sa kanilang pagkain bilang pagdiriwang sa kanilang pagkakaibigan. Isa pa ay naiintindihan naman raw niya na pareho silang may mabigat na pinagdaraanan ni Prince Luven, kaya hindi raw niya tatanggapin ang pera nito. Pagkatapos yan fa, may mas napadalas pang pagbisita ni Prince Luven sa tambakan ng basura na siyang nagsisilbing tahanan ni Brooke. Dito fa may makikita nating malimit na magbonding ang dalawa sa pamamagitan ng paghuli ng mga hayop na kanilang kakainin at pagtugtog ni Brooke ng musika, habang si Prince Luven ay masayang nakikinig kasabay ng pag-inom niya ng alak. Ganito lumipas ang ilang mga panahon fam, at nagpatuloy ang masayang samahan ni na Brooke at Prince Luven. Sa sumunod na panel ay lumipat naman ang eksena sa Cello Port, na daungan ng mga barko ng Esperia Kingdom. Dito'y makikita natin ang isang merchant cargo ship na nakadaong sa Cello Port upang mag-angkat ng mga musical instruments na pangunahing produkto ng kaharian ng Esperia. Kasama naman ng merchant cargo ship ang isang marine escort ship na nagsisilbing gwardya ng mga mangangalakal na naglalayag sa mapanganib na karagatan. Nakakapagtaka naman fam na sa dulo ng eksenang yan ay bigla na lang nating makikita ang pagpatak ng dugo mula sa isang misteryosong individual. Malalaman naman natin sa sumunod na panel na kay Brooke pala nang gagaling ang pumapatak na dugo. At ngayon ay makikita natin na bugbog sarado ang kanyang mukha habang nakatali ang kanyang katawan sa isang upuan. Base sa eksenang to fa, may mukhang napagkamala ng Marine si Brooke bilang courier ng binili nilang droga mula sa grupo ng mga gangster sa black market ng Esperia. Dito ay sinubukan ni Brooke na sabihing nagkamali lang ang mga Marines dahil hindi siyang hinahanap nilang courier ng droga. Subalit kahit nga nung paliwanag ni Brooke ay hindi pa rin naniniwala ang mga Marines sa kanya. Sinabi ng mga Marines na malaking halaga raw ng pera ang kanilang binayad para sa droga na yon. Subalit imbis nga raw na high grade na droga ay tanging curry powder lang ang nakuha nila kay Brooke. Sa kalagitnaan naman ng pang-torture na ginagawa ng mga Marines kay Brooke, ay bigla na lang itong nagsimulang kumanta ng parehong awitin na kinanta niya sa umpisa ng flashback. Malalaman naman natin dito fam base sa iniisip ni Brooke na kaya pala siya kumakanta ay dahil sinusubukan niyang aliwin ang kanyang sarili habang hinihintay niya ang kanyang kamatayan sa kamay ng mga Marines na nang torture sa kanya. Mukhang tama naman ang naging hinala ni Brooke at hindi nga nagtagal ay nagdesisyon ng mga Marines na tuluyan ng tapusin ang kanyang buhay dahil ayon nga sa kanila ay isa na ngayong witness si Brooke sa ginagawa nilang pagbili ng droga mula sa mga grupo ng gang sa Esperia. Kahit naman nga puno na ng takot ang kanyang puso ay mas lalo pang nilakasan ni Brooke ang kanyang pagkanta at sa gitna nga nito ay bigla na lang may tumawag sa atensyon ng mga sundalong Marines na bumubugbog sa kanya. Dito fa may maririnig natin ang isang malakas na sigaw na tumatawag sa pangalan ni Brooke. At dahil nga dito, ay kagad na napatigil ang mga Marines sa kanilang ginagawa. Habang sa likod naman nila ay makikita natin na may bigla na lang wumasak sa pader. Dito'y malalaman natin na si Prince Luven palang tumawag sa pangalan ni Brooke at ang individual na dumating para pigilan ng mga Marines. Dahil naman nga fam sa hindi inaasahang pangyayaring ito, ay hindi na napigilan ni Brooke ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata.
Labis namang kinagulat ng Marines ang biglang pagpapakita ng prinsipe ng Esperia Kingdom sa lugar kung saan nila ina-interrogate at tina-torture si Brook. Napaisip naman si Brook kung bakit raw kaya prinsipe ang tawag ng mga Marines sa kanyang kaibigan. Hindi naman nag-aksepa ng oras si Prince Luven at kagat na nga niyang nilapitan at niyakap ng mahigpit si Brook. Sinabi ng prinsipe na sobrang saya raw niya dahil naabutan niyang buhay si Brook dahil hindi niya raw alam kung anong kanyang gagawin kung sakaling may masamang nangyari sa kanya. Dito pa may makikita natin na kasama rin pala ngayon ni Prince Luven si Queen Candle na sa panahong ito ay naglilingkod pa lang bilang commander ng mga kawal ng Esperia Kingdom. Dito ay sinabihan ni Candle si Prince Luven na tumabi at hayaan silang makakawal ng kastilyo na lumaban sa mga Marines. Galit namang sumagot si Prince Luven at sinabing wag raw siyang pigilan ni Candle dahil gusto niya na siya mismong magbigay ng kaparusahan sa mga masasamang Marines. Sinabihan pa nga ng prinsipe si Candle na tingnan raw nito kung anong ginawa ng mga Marines sa kanyang munting kaibigan. At dahil nga dito ay sinabi ng prinsipe na ipapatikim niya raw sa mga Marines ang parehong kalupitan na ginawa nila kay Brook. Mas lalo namang nagulat ang Marines dahil hindi lang pala si Prince Luven ang naroroon ngayon, kundi pati na rin ang mga kawal ng kaharian ng Esperia. Sa sumunod na panel ay may nagulat naman sa prinsipe na nahuli na raw ng kanilang mga kawal ang mga miyembro ng Moran family gang, pati na ang courier na inuutusan ng mga ito na mag-deliver ng droga. Pagkatapos namang marinig ng mga Marines ang ulat ay dito na nila napagtanto na hindi pala talaga si Brook ang courier ng droga na kanilang hinahanap at mahilig lang pala talaga ito sa curry powder. Sinubukan naman ng ilan sa mga kawal ng Esperia na paalalahanan si Prince Luven na kontrolin ang kanyang galit dahil ang hukbong araw ng Marines ay nasa ilalim ng pamamahala ng world government. Sumagot naman si Prince Luven at sinabing kung ang world government mismo ang siyang nasa likod ng mga basurang Marines na to, ay totoo raw pala talaga na malapit ng magunaw ang mundo. Dito pa may tinanong pa nga ng prinsipe si Candle kung hindi raw ba tama ang kanyang mga sinabi. Sumagot naman si Candle at sinabing siya raw ang nagsisilbing espada ni Prince Luven, kaya naman lalaban raw siya kasama ang prinsipe. Sinubukan naman ng mga Marines na pagsabihan sina Prince Luven at pinunto na mga sundalo nga raw sila ng world government. Kagad namang pinatahimik ni Prince Luven ang mga Marines at sinabing lahat sila ay pawang mga basura lang. Habang sinasabi naman niya ng prinsipe ay makikita natin silang dalawa ni Candle na inaatake ng magkasamang mga Marines. At sa husay nga sa pakikipaglaban ng dalawa, ay madali lang nilang napabagsak ang grupo sa pamamagitan ng isang atake lang. Hindi man lang nga nakapalag ang mga Marines at mabilis silang napatiklop ni na Prince Luven at Lady Candle. Makikita naman natin sa sumunod na panel na labis na kinamangha ni Brook ang paraan ng pakikipaglaban ni na Prince Luven at Lady Candle gamit ang espada. Mabilis rin namang kumalat sa buong Esperia Kingdom ang ginawang kabayanihan ni Lady Candle. At makikita nga natin dito ang mga mamamayan na masayang nagdiriwang habang sinasabi na niligtas na naman raw ni Lady Candle ang kanilang kaharian. Pagkatapos yan pa, may lumipat na ang chapter sa loob ng kastilyo ng Esperia Kingdom. Mukhang dinala pala ni na Prince Luven si Brook sa loob ng kastilyo, nang sa gayon ay magamot ng malalalim nitong sugat. Dito ay makikita natin si Brook na may balot ng benda sa kanyang ulo at kasalukuyang nakahiga sa isang malambot na kama. Pagmulat naman ng mga mata ni Brook ay kagad siyang sinalubong ng isang masayang pagbati. Dito pa may makikita natin na nasa loob pala ng tinutuluyang silid ni Brook sina Lady Candle at Prince Luven. At ngayon ngay sinusubukang pagsabihan ni Lady Candle ang prinsipe na sinasabing hindi naman raw siya galit dito. Subalit ang gusto niya lang raw sana ay mas isalang-alang ni Prince Luven ang kanyang kalagayan bilang prinsipe ng kanilang kaharian. Pagkasabi naman niya ni Lady Candle ay mabilisan siyang sinagot ni Prince Luven na para bang gusto lang nitong matapos na kagad ang kanilang usapan.
Dito fam ay kagad na kinumusta ni Prince Luven si Brook. Habang si Brook naman ay nagtanong kung isa raw ba talagang prinsipe ang kanyang kaibigan. Sumagot naman si Prince Luven at inaming isa nga siyang prinsipe. Sinabi niya na hindi naman raw niya intensyon na magsinungaling kay Brook at itago ang katotohanan. Yun nga lang ay sobrang na-enjoy niya lang raw talaga ang mga pagkakataon na magkasama sila ni Brook. Pagkasabi niya ng prinsipe, bigla naman niyang naisip na wag raw sanang banggitin ni Brook ang ginagawa nitong pagnanakaw ng curry powder mula sa barko ng mga Marines. Sunod namang nagsalita si Lady Candle at sinabing sa tuwing bigla na lang raw nawawala si Prince Luven ay halos mamatay na sa pagkataranta ang buong kastilyo dahil sa labis na pag-alala at paghahanap sa kanya. Hindi naman raw akalain ni Lady Candle na sa tuwing nawawala pala ang prinsipe ay nakikipag-bonding lang pala ito sa kanyang cute na munting kaibigan. Habang sinasabi naman niya ni Lady Candle ay sabay niyang hinipo ang noo ni Brook gamit ang kanyang hintuturo na sinamahan pa nga niya ng paglapit ng kanyang mukha. Dahil dyan fam ay hindi maiwasan ni Brook na mabighani at labis na mahumaling sa pambihirang kagandahan ni Lady Candle na nagresulta naman sa pagsirit ng dugo mula sa kanyang ilong. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Lady Candle dahil inisip niya na nagbukas ulit ang malalalim na sugat ni Brook. Pagkatapos naman yan fam ay sinabi ni Prince Luven kay Lady Candle na si Brook ang kanyang paboritong musikero. Kaya naman kailangan raw nilang bigyan ito ng sarili nitong kwarto sa loob ng barracks ng kastilyo. Sinabi ng prinsipe na kailangan rin daw nilang bigyan ng totoong musical instrument si Brook at siguraduhin na makakapasok ito sa paaralan. Dito fam ay makikita nating masayang-masaya na nagdiriwang si Prince Luven na sinasabing meron daw isang bagong bituin na sinilang sa Esperia. Sinabi niya na ngayon nga raw nakasama na nila si Brook ay sigurado siya na mas magiging masaya at makulay na ang kanilang buhay sa loob ng palasyo. Dahil naman sa kabutihang ito ni Prince Luven kay Brook ay hindi niya maiwasang maluha at maging emosyonal. Ito rin ang dahilan fam kung bakit tinanaw ni Brook na napakalaking utang na loob ang ginawa ni Prince Luven para sa kanya. Dahil nga literal na binago nito ang kanyang dating masaklap na buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kwento ay isunod na kagad natin ang ilan sa mahalagang pangyayari sa paparating na chapter 1185. Dito nga fam ay nagpatuloy ang flashback ng kabataan ni Brook, kung saan makikita natin na si Lady Candle pala ang kanyang nagsilbing mentor at ang siyang nagturo sa kanya kung paano makipaglaban gamit ang espada. Ipinakita rin nga sa paparating na chapter kung paanong pinagtapat ni Lady Candle kay Brook ang totoo niyang nararamdaman para kay Prince Luven. Sinabi dito ni Lady Candle na kahit nga raw iniibig niya si Prince Luven, ay kontento na siyang maglingkod bilang tapat na royal guard ng prinsipe. Pagkatapos naman yan fam ay dito na nagsimula ang malagim na mga pangyayari sa Esperia Kingdom. Sa puntong to ay makikita natin ang barko ng isang celestial dragon na dumaong sa kaharian ng Esperia. Pagkatapos naman ng pagbisita ng celestial dragon sa Esperia ay bigla-bigla na lang nagkaroon ng malubhang karamdaman si Lady Candle. Ang malubhang karamdaman na ito ni Lady Candle ay tumagal ng mahabang panahon at nagdulot ng matinding kalungkutan at labis na pagkabalisa sa buong kaharian ng Esperia. Sa punto naman fam na bumuti na ang kalagayan ni Lady Candle, ay doon na rin inanunsyo ni Prince Luven ang kanilang plano na pag-iisang dibdib. Pagkatapos yan fam ay bigla namang binalot ng isang misteryosong hamog ang buong Esperia Kingdom. At ang hindi may paliwanag na pangyayaring ito ay tumagal ng ilang taon at nagresulta sa pagkakasakit ng mga mamamayan at pagkasira ng mga musical instruments sa Esperia. Dahil dyan fam, ay mabilis na bumagsak ang ekonomiya ng kaharian ng Esperia na nagresulta upang hindi na sila makapagbayad ng malaking buwis na celestial tribute sa world government. Dahil nga dito ay mabilis na kumilos ang world government at ipinag-utos sa Esperia Kingdom
na ipadala ang kanilang mamamayan upang magsilbing mga alipin sa Holy Land Marishwa bilang kapalit sa hindi nila pagbayad ng celestial tribute. Ang kasuklam-suklam namang direktiba na yan ng world government ay mariing tinutulan ni Prince Luven na siyang nagsisilbing hari ng Esperia sa panahong ito. Dahil dyan may nagdeklara ng digmaan ng Esperia laban sa world government na nagresulta naman sa pagkasunog ng buong kaharian. Dito may makikita natin si Brook na tumatakbo patungo sa nasusunog na kastilyo. Subalit sa punto nga na nakarating na siya sa loob nito, ay doon naman niya nakita si Princess Shuri na tinatarak ang kanyang espada sa mismong katawan ni King Luven. At sa dulong bahagi naman ng chapter ay makikita natin sina King Luven at Princess Shuri na kapwa nagtataglay ng pakpak at mahabang sungay na isang kumpirmasyon na pareho silang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Domi Reverse ni Im-sama. Ang isa pa nga sa mga interesanteng detalye na mapapansin natin sa eksenang to ay ang presensya ng Gorosei na si Saint Mars sa loob ng kastilyo sa punto na nangyari ang malagim na insidente. Dito'y makikita natin si Saint Mars na gamit ang kanyang mythical Zoan form na Itsumade habang pinapanood ang pagpaslang ni Princess Shuri kay King Luven. Kapansin-pansin rin dito ang isang misteryosong individual na nakaupo malapit kay Princess Shuri. Maaring ang bagong karakter nito ay isa sa mga miyembro ng Holy Knight. Subalit may ibang One Piece fans naman ang nagsasabi na ang karakter na ito raw ang Marine Admiral na pinatay ni Rock sa nagdaang God Valley flashback. Base kasi sa naging aksyon ng world government sa Esperia, ay lumalaki ang posibilidad na si King Luven ay nagmula rin sa D-Clan. And to be specific ay isa rin siya sa mga descendants sa David D. Jones katulad ni Rox. Yan ang dahilan kung bakit malaki ang pagkakahawig ng itsura ni King Luven kay Rox. At kahit nga maging si Blackbeard ay kahawig rin ito. At ito ay dahil nga lahat sila ay nagmula sa Davy Clan. At syempre ang pagiging miyembro ng Davy Clan ni King Luven ang siya namang nagtulak sa world government para purahin sa mapa ang buong Esperia Kingdom, katulad ng ginawa ng mga ito sa God Valley. Kung matatandaan nyo kasi may sa God Valley palihim na naninirahan ng mga natitirang survivors ng Davy Clan. Isang bagay na natuklasan ng Supreme Commander ng Holy Knights na si Saint Figerland Carling mula sa sinagawa nitong secret mission doon. Ito rin ang dahilan kung bakit mainit na usapin ngayon sa One Piece community ang posibilidad na katulad ni Saint Garling ay isa ring Holy Knight si Queen Candle na nagsagawa ng secret mission sa Esperia upang alamin kung meron nga bang survivor ng Davy Clan na nagtatago sa isla. At ang tinuturing nga na isa pang malaking ebidensya dito ay ang pagkakahirang ni Princess Shuri upang maging bahagi ng Holy Knight, katulad ni na Saint Shamrock at Shanks na naging miyembro din ng grupo. Nangangahulugan raw ito na ang man mayor na apelyido ni Ganko, na siya namang bagong pangalan ni Princess Shuri, ay nagmula talaga sa kanyang ina ng totoo talagang pangalan ni Saint Man Mayor Candle. Siguro may minabuti ni Im-sama na burahin na lang ang alaala ni Princess Shuri at bigyan na lang siya ng bagong katauhan nang sa gayon ay malimutan niyang masaklap na alaala na pagpaslang niya sa kanyang ama at higit nga sa lahat ay ang kanyang pagiging isang miyembro ng Davy Clan. At dahil nga nalaman na natin ngayon ang katotohanan tungkol sa malungkot na nakaraan ni Princess Shuri at ang totoong kaugnayan niya kay Brook, ay mas tumataas na ngayon ang tsansa na si Princess Shuri o Ganko na ang susunod na magiging crewmate ni Luffy. Grabe nakaka-excite namang isipin na ang overpowered na devil fruit ni Ganko ay magiging bahagi ng Straw Hat Crew. Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa latest chapter na to Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y lagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!